Tinukoy na ng Transportation Department ang lalaking umano'y ng Oriente o gumamit ng taser sa isang pasaherong may special needs sa loob ng bus sa EDSA Carousel. Kung sino at anong parusa ang haharapin niya, alamin sa report ni Sheena Torno. May impormasyon na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa lalaking nasa likod ng insidente ng pangunguryete sa isang pasaherong may autism sa loob ng bus sa EDSA Carousel na pagmamay-ari ng kumpanyang Precious Grace Transport. Sa viral video, rinig na rinig ang malakas na sigaw ng pasaherong may special need habang siya ay kinukuryente at binubugbog ng ilang mga pasaherong sakay sa bus. Sa press conference araw ng Lunes, napag-alaman na ng ahensya na ang mismong konduktor pala ng bus ang may dala ng taser at nanguryente sa pasahero. Patong-patong na reklamo o kaso ang kahaharapin ng konduktor at maging ng may-ari ng bus. So it's a violation of two things. Common Carrier Act, ibig sabihin noon, hindi mo dinala yung pasahero mo safely sa kanyang destination, and since it's a PWD, ikaw pang bumugbog, it's a violation of the Magna Carta of PWD. Naipadala na rin ng LTFRB sa kumpanyang show cause order at suspension order din ng 15 units ng bus ng Precious Grace Transport. At the same time may hearing po sila sa June 25, Wednesday, para pagpaliwanagin yung operator at yung konduktor kung bakit nila hinayaang mangyari ito na kuryentehin mismo ng empleyado nila yung PWD. Para kay Transportation Secretary Vince Dizon, abusado at hindi katanggap-tanggap ang ginawa nito. May negatibong epekto raw kasi sa katawan kapag ginamit ang taser o kuryente sa isang tao. Dahilan kung bakit panay ang sigaw at pagmamakaawa ng pasaherong may special need. Dahil dito, inatasan ni Dizon ng LTFRB na habulin at papanagutin ang konduktor at maging ang may-ari ng kumpanya. So hindi kang suspension, hindi kang kaso yan, criminal yon. So, and hindi na natin kailangan yung biktima ang magkaso dyan. And I will direct now LTFRB to file a case through the prosecutor, through the DOJ, against the conductor na allegedly siya mismo ang nag-taser o nagkuryente dun sa PWD. Unacceptable yan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan pa rin ng DOTR sa pamilya ng biktima upang mahatiran ng tulong. Samantala, sinusubukan pa rin kunin ng SMNI News ang pahayag ng Precious Grace Transport kaugnay sa insidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.